Nagsimula ang pelikula sa pinakamataas na kwarto ng isang medieval stone tower kung saan isang prinsesa ang nakahiga at natutulog sa kama habang suot ang mamahaling damit. Bigla siyang nagising at agad niyang napansin na nakakadena ang kanyang mga kamay. Kumirat ng matindi ang likod ng kanyang ulo at unti-unting bumalik sa kanya ang alaala kung paano siya nahuli at ginapos. Malabo pa ang kanyang paningin sa umpisa pero dahan-dahan din itong lumino. Maingat siyang bumangon sa kama at tiningnan ang buong kwarto. Lumapit siya sa bintana at doon niya nakita kung gaano kataas ang tower na kinaroroonan niya. Maya-maya ay may narinig siyang mga boses na papalapit kaya dali-dali siyang bumalik sa kama at nagkunwaring tulog. Ilang saglit lang ay pumasok ang dalawang gwardya. Sinabi ng isa na ngayon lang siya nakalapit ng ganito sa isang prinsesa habang binalaan naman siya ng kasama niya na huwag itong lapitan baka magising, pero hindi siya nakinig at yumuko palapit sa prinsesa. Bigla siyang inuntog ng prinsesa gamit ang noo nito. Agad tumalon ang prinsesa mula sa kama at bago pa makareact ang dalawang bantay ay ginulat niya ang mga ito nang ilansad niya ang sarili niyang hinlalaki para makawala ang kamay niya sa posos, katulad ng ginawa ni Antonio Banderas sa pelikulang Assassins. Sumugod agad ang isang gwardya pero inikat ng prinsesa ang kadena at hinampas ito sa kanya para magkaroon siya ng oras na maibalik sa ayos ang kanyang hinlalaki. Nang handa na siya ay tuluyan siyang lumaban, hinugot niya ang hairpin mula sa kanyang buhok at itinarak ito sa mata ng bantay habang walang tigil siyang sumusugod. Ibinalibag niya ito sa isang haligi at lalong ibinaon ang hairpin hanggang sa agad itong mamatay. Sumugod naman ang pangalawang bantay at naihagis siya sa sahig pero mabilis niyang hinugot ang hairpin mula sa mata ng patay na gwardya at sinaksak ito sa hita ng kalaban. Binalot niya ang kadena sa kanyang kamay at ginamit itong parang sandata habang paulit-ulit niyang binubugbog ang bantay. Pilit man itong kumakawala ay hindi siya tumigil at kumuha pa siya ng kahoy para hampasin ito papunta sa bukas na bintana. Tinukso siya ng bantay at sinabi nitong hindi siya makakarating ng buhay sa ibaba, pero sumagot ang prinsesa na magkikita sila doon. Pagkatapos noon ay sinipa niya ng malakas ang bantay dahilan para mahulog ito mula sa bintana pababa sa malakas na alon ng dagat. May isa pang gwardya ang papalapit kaya agad siyang kumuha ng mabigat na martilyo at pagpasok pa lang nito ay pinabagsak na niya ito at tuluyang pinatay. Kinuha niya ang susi ng bantay at tinanggal ang posa sa isa pa niyang kamay. Pagkatapos ay inayos niya muli ang kwarto para magmukhang nasa loob pa rin siya, sa kanya nilak ang pinto at tahimik na tumakas. Habang maingat siyang gumagalaw sa loob ng tower ay pumasok siya sa isa pang kwarto at sumilip sa labas ng castle. Doon niya nakita ang kaguluhan sa paligid, binabantayan ng mga gwardya ang lahat ng entrada para siguraduhing walang makakatakas o makakapasok. Sa ibaba naman ay nakaluhod ang kanyang mga magulang na hari at reyna kasama ang kanyang kapatid na si Violet habang nakatali ang kanilang mga kamay sa harap ni Julius at ng kanyang enforcer na si Moira. Nakiusap ang hari para sa kapayapaan at pinaalala kay Julius na ang ama nito ay dating diplomat habang sinasabi niyang hindi niya inakalang haantong sila sa ganitong sitwasyon. Hindi naniwala ang hari sa mga sinasabi ni Julius at pinaalala niya rito na parehong diplomat ang kanyang ama at ama ni Julius noon. Pero galit na galit si Julius at sinabi niyang pareho lang daw mahina, pathetic, at puro pagpapayapa ang mga iyon. Sinabi ng hari na pinagkatiwalaan nila siya pero lalo lamang nagalit si Julius at tinanong kung paano sila nagsasalita tungkol sa tiwala matapos ang lahat. Sumingit naman ang prinsesa at sinabi kay Julius na hindi nito makukuha ang kanyang kapatid, pero ngumiti lamang si Julius at sinabi na papakasalan niya si Violet dahil lagi niyang nakukuha ang gusto niya. Pagkatapos ay kinutya niya ang hari at sinabing hindi na sila dapat magulat na hinahayaan ng tinatawag na hari ang masamang ugali ng kanyang mga anak. Ayon kay Julius, wala raw respeto ang pamilya sa tamang kaayusan dahil sinira nila ang kanilang tradisyon at tinanggap pa ang mga outsiders sa kanilang kaharian sa halip na sakupin ang mga ito. Dahil doon, mukha raw silang mahina sa paningin ng kanilang mga kaaway. Sinubukan pa siyang kausapin ng hari at sinabi na walang pinunong makakapaghari gamit ang takot habang buhay dahil hindi mga hayop ang tao na susunod ng bulag, pero sinabi ni Julius na hindi alam ng mga tao ang gusto nila hanggat hindi nila ito nakikita at ang tunay daw na hinahanap ng mga ito ay isang malakas na hari sa trono. Pagkatapos noon ay iniutos niyang dalhin palayo ang buong royal family. Samantala, bumalik naman ang eksena sa prinsesa na punong-puno ng guilt habang iniisip niyang kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Naalala niya kung paano nauwi sa sitwasyong iyon ang lahat. Dahil walang lalaking tagapagmana sa kaharian, ang trono ay maaari lamang maipasa sa pamamagitan ng kasal kaya ipinangako siya kay Julius upang maging hari ito kapag pinakasalan siya.
Naalala rin niya ang kanyang ama habang inihahatid siya noon sa altar at pinapaalala ang tungkulin niya. Pero sa araw mismo ng kasal ay hindi niya kinaya at iniwan niya si Julius sa altar dahilan para magsimula ang lahat ng kaguluhan. Habang nawawala siya sa kanyang iniisip ay may narinig siyang taong papalapit kaya agad siyang naging alerto. Pumasok sa kwarto ang isang napakalaking gwardya na walang kaalam-alam na naroon siya. Habang nagpapahinga ito ay mabilis na nagtago ang prinsesa sa loob ng malaking batya na puno ng tubig. Tahimik siyang lumubog habang pilit pinipigilan ang kanyang paghinga at ang mga bula ay unti-unting umaangat sa ibabaw ng tubig. Mabuti na lamang at naabala ang gwardya sa sarili nitong refleksyon sa salamin kaya hindi siya napansin. Pagkaalis nito ay mabilis na umahan ng prinsesa habang hingal na hingal sa pagkuha ng hangin. Tinanggal niya ang mabibigat at basang bahagi ng kanyang damit bago tahimik na lumabas ng kwarto at nagpatuloy sa pagbaba sa tower. Pero biglang lumitaw mula sa likuran ang parehong higanteng gwardya at sinakal siya. Mabilis siyang gumanti at binasag ang helmet nito para makawala. Sinuntok niya ito sa pagitan ng mga hita pero nagulat siya nang walang epekto iyon. Napasabi na lang siya na kadalasan daw ay gumagana iyon. Biglang hinugot ng higanti ang napakalaking espada nito at sunod-sunod na umatake. Naging laban iyon ng lakas laban sa bilis at diskarte. Iniiwasan ng prinsesa ang bawat malalakas na hampas habang pilit na lumalaban hanggang sa tuluyan niyang maaga ang espada ng kalaban. Nagpatuloy ang kanilang hand-to-hand fight at lalo itong naging matindi hanggang sa makakita siya ng pagkakataon at mabilis na umakyat sa balikat ng higanteng bantay. Pilit na inaalis ng higanteng gwardya ang prinsesa sa kanyang balikat pero mahigpit siyang nakakapit. Hinawakan niya ang mga sungay ng helmet nito at malakas niya iyong hinayla hanggang matanggal bago niya itinarak ang isa sa mga sungay sa likod ng higanti. Habang nagpapahinga at humihingal ang prinsesa ay biglang bumalik sa kanya ang isang alaala noong bata pa siya. Naalala niya kung paano niya pinangarap noon na maging mandirigma at kung paano niya hinangaan ang kanyang nani na si Lin. Palihim siyang sinanay ni Lin sa pakikipaglaban pero tutol dito ang kanyang ina na buntis pa noong mga panahon na iyon dahil gusto nitong mag-focus siya sa royal etiquette at tamang asal bilang prinsesa. Pero sinabi ni Lin na matalino ang prinsesa at kaya nitong matutunan ang maraming bagay ng sabay-sabay. Sa huli ay pumayag din ang kanyang ina basta huwag lang malaman ng hari. Pagbalik sa kasalukuyan ay ibinagsak ng prinsesa ang helmet at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Samantala, sa ibaba ng tower ay narecover ng mga sundalo ang katawan ng gwardyang sinipa niya palabas ng bintana. Sinabi ni Kerr na aksidente lamang itong nahulog pero agad naghinala si Moira matapos suriin ang bangkay. Ayaw ni Julius na magkamali kaya inutusan niya si Kerr na siguraduhing nakakulong pa rin ang prinsesa sa kanyang kwarto at binalaan pa niya ito na malalagay sa panganib ang posisyon nito kapag nagkamali siya. Pagkaalis ni na Julius at Moira ay ipinatawag ni Kerr ang pinakamalakas at pinaka-fit na gwardya sa buong kaharian at inutusang umakyat para tingnan ang prinsesa. Kita sa mukha ng bantay na ayaw nitong gawin ang napakahabang pag-akyat pero wala siyang nagawa matapos siyang sigawan ni Kerr. Habang iyon ay nagpahinga muna ang prinsesa sa isa pang kwarto sa loob ng tower. Maya-maya ay may dalawang bantay ni Julius na pumasok para magnakaw ng mga gamit sa loob. Kumuha siya ng kahoy at binali ito sa dalawa bago niya tinusok ang isa gamit ang matulis na bahagi nito. Hinayla rin niya ang lace mula sa kanyang corset at nang sumugod ang pangalawang bantay ay mabilis niya itong itinali sa isang haligi gamit ang lace sa isang galaw lang. Pagkatapos ay pinulot niya ang crossbow at itinapat ito sa lalaki. Galit na galit ang bantay at tinanong kung marunong ba siyang gumamit noon pero pinaalalahanan siya ng prinsesa na nasa harap siya ng isang prinsesa at gusto niyang malaman kung nasaan ang kanyang pamilya. Tumanggi pa ring magsalita ng bantay kaya pinatay niya ito. Kinuha niya ang espada ng gwardya at nagpatuloy sa kanyang pagbaba. Samantala, patuloy namang umaakyat ang pinaka-fit na gwardya sa walang katapusang hagdan ng tower habang hirap na hirap huminga. Kasabay nito ay naghahanap din ng prinsesa ng paraan pababa pero napuno na ng mga gwardya ang buong tower. Nang may ilang bantay na papalapit sa kanyang kinaroroonan ay wala na siyang mapagtataguan kaya lumabas siya sa bintana at kumapit sa makitid na gilid gamit ang isang kamay habang dumadaan ang mga ito. Napansin niyang pabigat na ang espada kaya binitiwan niya ito at muling umakyat pabalik sa loob. Doon niya nakita ang parehong pinaka-fit na gwardya na nagpapahinga malapit sa bintana habang hinihingal mula sa mahabang pag-akyat. Matapos makabawi ng hininga ay muli itong tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Tuluyang umakyat pabalik sa loob ang prinsesa at saglit munang nagpahinga bago siya pumasok sa isang secret passage na nakatago sa loob ng pader ng tower.
Dinala siya nito sa isang malaking kwarto kung saan maraming gwardya ang abalang nagnanakaw ng mga mamahaling gamit habang nagkakainan at nag-iinyuman. Ginamit iyon ng prinsesa bilang pagkakataon para makalusot kaya dahan-dahan at tahimik siyang gumalaw sa pagitan ng mga bantay nang hindi napapansin. Kalaunan ay nakarating siya sa isa pang nakatagong pinto at muling bumalik sa lihim na daanan papunta sa kanyang silid. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay kinuha niya ang isang blade na itinago niya noon. Habang inilalabas niya ito ay may isa na namang alaala ang bumalik sa kanya. Naalala niya ang pagsasanay nila ni Lin sa kagubatan noong mas matanda na siya. Habang naglalaban sila ay hirap siyang matalo si Lin kaya sinabi nitong hindi siya lumalaban gamit ang kanyang puso at kailangan niyang subukan muli. Para lalo siyang masubak ay ipinakilala ni Lin ang kanyang uncle na si Kai, isa sa mga advisor ng hari at siya ring nagturo kay Lin noon. Pinaharap ngayon ng prinsesa sa kanilang dalawa, nagsimula ang laban pero mabilis siyang natalo at naagawan ng sandata ni Kai. Pero hindi siya sumuko at ipinagpatuloy niya ang laban kahit walang armas. Bigla siyang sumugod kay Kai at nagawa niya itong may hagis sa lupa gamit ang kanyang bilis at diskarte. Humanga si Kai sa kanya kaya ibinigay nito ang blade bilang regalo at sinabing bagay iyon sa kamay ng isang tunay na mandirigma. Pagbalik sa kasalukuyan ay binuksan ng prinsesa ang isang kahon, nagsuot ng belt at boots, at tuluyang naghanda para sa susunod niyang laban bago siya bumalik muli sa secret passage. Habang naglalakad siya sa loob ng mga pader ay narinig niya ang pag-uusap nina Julius at Moira. Nakakita siya ng maliit na siwang at tahimik silang pinanood. Tinanong ni Moira kung bakit hindi na lang sakupin ni Julius ang kaharian gamit ang lakas ng kanyang hukbo pero ipinaliwanag ni Julius na kailangan niyang pakasalan ng prinsesa para legal niyang makuha ang trono. Sinabi pa niya na kapag hawak na niya ang kamay ng prinsesa ay wala nang makakapag-question na siya ang tunay na hari. Pero mas lalo pang naging madilim ang kanyang plano nang aminin niyang sa oras na makoroanahan siya ay papatayin niya ang hari para tuluyang maghari gamit ang takot. Nabigla ang prinsesa nang marinig iyon dahil ngayon niya lang lubos na naintindihan ang totoong plano ni Julius. Maya-maya ay nagsimulang maghalikan sina Julius at Moira kaya sinamantala iyon ng prinsesa. Hinulaan niya kung saan sila gagalaw at tahimik siyang gumawa ng maliit na butas sa pader. Nang mapalapit ang dalawa ay agad niyang isinaksak ang blade sa butas habang tina-target si Julius. Pero sa huling segundo ay may kumatok sa pinto at may gwardyang pumasok para sabihing nais siyang makausap ng hari. Dahil doon ay umalis sina Julius at Moira, samantala, ang pinaka-fit na gwardyang inutusan na tingnan ng prinsesa ay sa wakas nakarating na sa tuktok ng tower habang hingal na hingal at halos mawalan ng hininga. Sumilip siya sa keyhole at nakita niyang parang natutulog pa rin ang prinsesa sa kama habang may isang gwardyang nakahandusay sa tabi nito kaya inakala niyang maayos ang lahat. Dahil doon ay nagsimula na naman siya sa napakahabang pagbaba para airport taker ang kanyang nakita habang ang prinsesa naman ay patuloy na gumagalaw sa loob ng mga lihim na daanan. Nakasingit ang prinsesa sa isang makitid na bintana sa ground level papunta sa ibang bahagi ng castle. Pagpasok niya ay bigla niyang nakita ang sarili sa pagitan ng mga paa ng isang napakalaking armored figure. Akala niya noong una ay isa lamang itong estatwa hanggang sa bigla nitong ibinagsak ang dulo ng espada sa sahig. Agad siyang inatake ng gwardya at malalakas ang bawat hampas ng espada nito. Mabilis na gamulong ang prinsesa para umiwas habang sinusubukan niyang gumanti ng mabilis na atake pero walang epekto ang kanyang mga suntok at saksak dahil sa makapal na armor ng kalaban. Nang mapagtanto niyang hindi uubra ang lakas laban dito ay puro depensa muna siya habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Maya-maya ay nakita niya ang bukas na parte sa ilalim ng braso ng bantay kaya paulit-ulit niya itong inatake hanggang manghina ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng bote ng langis at ibinato iyon sa gwardya bago niya hinagisan ng sindang kandila. Agad nagliyab ang buong katawan ng bantay at habang nagtatatakbo ito nang hindi makita ang dinadaanan ay napunta ito malapit sa bintana. Kasabay nito sa ibaba ng tower ay kausap ni Julius si Kerr nang dumating ang pinaka-fit na gwardya. Sinabi nitong nasa tower pa rin ang prinsesa kaya agad nagduda si Julius at nag-iba ang ekspresyon nito. Hinablat niya si Kerr at inutusan nitong ayusin agad ang sitwasyon bago siya umalis ng galit. Dali-daling ipinag-utos ni Kerr na halugugin ang buong tower para hanapin kung sino ang may kagagawan ng gulo pero sumingit si Moira at tinanong ang gwardya kung may nakita ba itong ibang tao habang paakyat at pababa. Nang sabihin nitong wala ay sinabi ni Moira na malinaw na may taong kabisado ang buong lugar. Pinahiya rin niya si Kerr at sinabing wala na ang kanilang lord kaya wala nang kailangang magpanggap na nakikinig dito dahil wala itong silbi. Hindi na nakipagtalo si Moira at agad niyang hinato ang kanyang whip na may blade diretso sa leeg ni Kerr.
Hinayla niya iyon pabalik habang bumabagsak si Kerr at nasasakal sa sarili nitong dugo. Matapos mamatay si Kerr ay si Moira na ang nag-utos sa mga bantay na ipagpatuloy ang paghahanap at patayin kung sino man ang responsable. Samantala, naghahanap naman ng paraan makatakas ang prinsesa nang bigla siyang makorner ng tatlong mandirigma. Sabay-sabay siyang inatake at nasugatan pa sa braso pero mabangis siyang lumaban at nakawala rin. Gayunpaman ay walang tigil siyang hinabol ng mga ito kaya nang hindi sila umatras ay mabilis niyang pinatay ang dalawa gamit ang eksaktong mga galaw ng kanyang blade. Pero mas marami pang bantay ang paparating mula sa ibaba habang patuloy pa rin siyang hinahabol ng natitirang mandirigma mula sa likuran. Mabilis na nakaisip ang prinsesa at hinubad niya ang kanyang pearl necklace bago niya ikinalat ang mga perlas sa sahig. Nadulas ang mga gwardyang pasugad sa kanya at nagbanggaan ang mga ito kaya nagkaroon siya ng sapat na oras para makatakas. May isa pang bantay na hamarang sa kanyang daraanan pero nadaig niya ito, hiniwa ang binti nito, itinali gamit ang lubid at iniwan itong nakabitin sa hagdanan. Sunod-sunod pang sumugod ang ibang gwardya pero isa-isa niya silang pinabagsak. Maya-maya ay may isa na namang bantay na umatake gamit ang napakalaking martilyo. Kumuha ang prinsesa ng shield at ginamit iyon para harangin at iwasan ang malalakas na hampas nito hanggang sa tuluyan niyang maibaon ang kanyang blade sa katawan ng kalaban. Sa kabila ng matinding paglaban ng prinsesa ay unti-unti rin siyang napagod at napalibutan ng mga gwardya mula sa lahat ng direksyon. Isang espada ang humiwa sa kanyang tagiliran dahilan para mapasigaw siya sa sakit pero tumanggi pa rin siyang bumagsak. Sa desperadong paraan ay hinablat niya ang isa sa mga bantay at tumalon mula sa mataas na bahagi ng castle habang ginamit ang katawan nito para saluhin ang pagbagsak nila sa mas mababang palapag. May isa pang gwardya na tumalon kasunod nila pero mali ang pagkakalapag nito. Saglit silang nagkatinginan ng prinsesa at pareho pang napatawa sa kakaibang sitwasyon bago muli silang nagsagupaan. Tinaga niya ang binti ng bantay at mabilis na tumakas ulit. Habang tumatakbo siya ay nakasalubong niya ang pinaka-fit na gwardya na nakita niya kanina pero sobrang pagod na ito at halos hindi na makatingin sa paligid kaya dumaan lang ito sa tabi niya nang hindi siya nakikilala. Patuloy pa rin siyang hinahabol kaya nang makita niya ang isang malaking bandila na nakasabit sa labas ng bintana ay agad siyang tumalon at kumapit dito. Ginamit niya ang tela para mag-swing sa gilid ng castle habang kumukuha ng momentum hanggang sa tumakbo siya sa pader at bumagsak papasok sa isa pang bintana ng bakanteng kwarto. Sa loob ay doon lang siya tuluyang nakahinga at napansin niyang matindi na ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Nagtago siya sa loob ng closet, pinunit ang bahagi ng kanyang damit at nagsimulang balutan ang kanyang sugat. Habang ginagawa niya iyon ay may isa na namang alaala ang bumalik sa kanya. Naalala niya noong narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga magulang tungkol sa pagpapakasal niya kay Julius. Nakiusap noon ang kanyang ina sa hari na huwag pilitin ang kanilang anak na mag-asawa ng isang lalaking hindi nito kilala pero iginiit ng hari na wala silang ibang pagpipilian. Dahil wala silang lalaking tagapagmana, ang kasal lamang daw ang paraan para maprotektahan ang trono. Hindi na nakatiis ang prinsesa kaya pumasok siya habang suot ang kasuotan ng isang mandirigma at may hawak na blade habang nakikiusap sa kanyang ama na hayaan siyang patunayan ang sarili. Sinabi niyang payagan siyang magsanay bilang isang knight pero agad siyang pinigilan ng hari at sinabing ayaw na niya itong makita sa ganoong ayos. Pilit pa ring nakiusap ang prinsesa na hayaan siyang ipakita ang kanyang kakayahan pero pinatigil siya ng hari at sinabi nitong sapat na ang kanyang edad para maintindihan na walang tagapagmana ang kaharian at lahat sila ay nasa panganib hanggat walang susunod sa trono. Sumagot ang prinsesa na kaya niyang maging tagapagmana pero sinabi ng hari na anak niya ito at hindi niya kayang ipadala siya sa digmaan para mamatay o mapunta sa kamay ng mga barbarian. Galit namang sinabi ng prinsesa na mas gugustuhin pa nitong ibenta siya sa kwarto ng isang lalaking halos hindi niya kilala. Ipinagtanggol naman ng hari si Julius at sinabing isa itong honorable lord mula sa mabuting pamilya pero sumagot ang prinsesa na hindi siya isang bagay na maaaring ipagpalit. Dahil doon ay sinabi ng hari na akala niya mas mature ang kanyang anak pero ngayon ay nakikita niyang isa lamang itong padalos-dalos na babae na sarili lang ang iniisip. Pinaalala rin niyang nakaasa ang buong kaharian sa kanya at kailangan niyang gawin ang kanyang tungkulin. Unti-unting naglaho ang alaala at bumalik siya sa kasalukuyan. Bigla siyang nakarinig ng taong pumasok sa kwarto at dahan-daang lumalapit sa kanyang pinagtataguan kaya agad siyang sumugod at ibinagsak ito sa sahig. Pero nagulat siya nang makita niyang si Lin pala iyon. Gama ng pakiramdam ni Lin at sinabi nitong hinahanap niya ang prinsesa at masaya siyang nakita niya ito. Nang mapansin niya ang mga sugat ng prinsesa ay agad niya itong ginamo.
Ipinaliwanag din ni Lin na sinalakay ng mga tauhan ni Julius ang castle kalagitnaan ng gabi kaya walang sino man ang naging handa sa pag-atake nila. Ipinaliwanag ni Lin na mabilis na natalo ang mga gwardya ng hari nang salakayin ni Julius ang castle at walang kahit anong awa ang ipinakita ng mga ito. Inamin din niyang isa siya sa iilang nakatakas at nakapagtago ng buhay. Dahil sa sobrang guilt ay sinabi ng prinsesa na kailangan niyang iligtas ang kanyang pamilya. Sinabi naman ni Lin na nakakulong ang mga ito sa keep at may isa lamang na daang walang bantay papasok doon gamit ang sewer na konektado sa kusina ng castle. Agad silang nagtungo roon para iligtas ang royal family. Pagdating nila sa kusina ay nakita nila ang ilang tauhan ni Julius sa loob kaya tahimik silang kumilos para sorpresahin ang mga ito. Habang nasa loob ang mga bantay ay ginugulo ng mga ito ang isang babaeng servant. Tahimik na sinenyasan ng prinsesa at ni Lin ang cook para makatakas habang naghahanda silang umatake. Pero bago pa sila makagalaw ay aksidenteng may natamba si Lim na lumikha ng malakas na ingay dahilan para maalerto ang mga bantay. Lumabas agad ang prinsesa at nang sumugod ang isang gwardya ay mabilis naman itong pinabagsak ni Lim gamit ang frying pan. Napasabi pa si Lim na hindi niya akalaing magiging kapaki-pakinabang pala ang frying pan sa laban. Habang nakakatakas ang servant ay hinarap ng natitirang mga bantay ang dalawang babae. Isang matinding laban ang sumunod habang ginagamit ng prinsesa at ni Lin ang kahit anong mahawakan nila bilang sandata. Sa loob lamang ng ilang sandali ay napatumba nila ang dalawa sa mga bantay. Biglang tumalon ng huling gwardya pero may whip na biglang pumulupot sa kanyang paa at marahas siyang hinayla pabagsak sa sahig. Doon nagpakitang gilas si Moira sa kanyang dramatic entrance. Kinutya niya ang prinsesa at sinabing na iwasan sana ang lahat ng kaguluhan kung tinanggap na lamang nito ang pagiging helpless na prinsesa na inaasahan sa kanya. Pagkatapos noon ay agad siyang umatake, humahampas sa hangin ang kanyang whip at dahil sa bilis at haba nito ay hirap makalapit ang prinsesa at si Lin. Biglang pumulupot ang whip sa palso ni Lin at malakas siyang ibinagsak ni Moira sa sahig bago niya ibinaling ang whip sa leeg ng prinsesa. Inihagis niya ito sa nakasabit na metal hook at mahigpit na hinayla dahilan para maangat ang prinsesa sa ere habang nasasakal. Sinubukan ni Lin na tumulong pero napigilan siya ni Moira habang lalo nitong hinihigpitan ang pagkakasakal sa prinsesa. Nang magmukhang wala ng pag-asa ay biglang nakapagbigay ng malakas na suntok si Lim. Sinamantala iyon ni Lin at nagbuhos ng langis sa chimney dahilan para sumiklab ang apoy at magkaroon ng harang sa pagitan nila at ni Moira. Agad silang tumakbo at nang marating nila ang entrada ng sewer ay sinabi ni Lin sa prinsesa na magpatuloy ng mag-isa habang siya ang haarang kay Moira. Sinabi pa ni Lin na magtiwala lamang ito sa kanya at umalis na agad. Bumaba ang prinsesa sa tunnel at dinala siya nito diretso sa keep. Doon ay nakita niya ang tatlong gwardya na abalang umiinom at nagsusugal habang nakakulong sa malapit ang kanyang pamilya. Bigla siyang sumugod, kinuha ang isang baso mula sa bantay at ininom iyon ng isang lagok. Napahinto sa gulat ang mga gwardya habang pilit inuunawa ang nakikita nila. Pagkababa pa lang ng baso ay sinubukan agad siyang hawakan ng isa sa mga bantay pero isang galaw lang ng prinsesa ay agad niya itong pinatumba. Sumugod naman ang dalawa pa pero mas mabilis siyang gumalaw at madali niyang nalampasan ang kanilang mga atake. Sa loob lamang ng ilang segundo ay nakahandusay na sa sahig ang tatlong gwardya. Hindi makapaniwala ang pamilya ng prinsesa sa kanilang nasaksihan matapos niyang mag-isa na talunin ang mga gwardya. Napasabi pa ang hari na alam niyang kaya ito ng kanyang anak. Agad pinalaya ng prinsesa ang kanyang pamilya at sinimulan silang ilabas papunta sa ligtas na lugar pero biglang may isang nakatagong gwardya na sumulpot at malakas siyang hinampes sa ulo. Nang magkamalay siya ay nakita niyang bihag na naman ang kanyang pamilya. Dumating si Julius kasama si Moira na hinihila si Lin na duguan at sugatan. Hindi itinago ni Julius ang kanyang pagkadismaya at sinisin niya ang prinsesa sa lahat ng kaguluhang nangyari. Pero sa halip na matakot ay matapang siyang humarap dito. Pinaalala ni Julius na dapat sana ay asawa niya ang prinsesa at nagsimula itong ay lahad ang baluktot nitong plano para sa kaharian. Sinabi niyang ipinanganak ang prinsesa para maging asawa niya at excited siya sa magiging buhay nila na parang fairy tale para sa kanya. Pero malamig na sumagot ang prinsesa at sinabi nitong para sa kanya ay isa iyong bangungot na kailangan niyang tiisin habang laging dilat ang isang mata para hindi niya talikuran si Julius. Sinabi pa niyang mapupunta siya sa langit kakaisip araw-gabi ng paraan kung paano niya papatayin si Julius habang ito naman ay mabubuhay sa impyerno kakaisip kung kailan darating ang oras na iyon dahil alam nitong hindi siya titigil hanggat hindi siya nakatayo sa ibabaw ng bangkay nito habang hawak ang tumitibok pa nitong puso sa kanyang mga kamay.
Dahil sa narinig ay naging tensyonado si Moira pero sawa na si Julius sa mga laro. Nang mapagtanto niyang hinding-hindi magpapasakop ang prinsesa ay ibinunyag niya ang bago niyang plano. Binalingan niya ang nakababatang kapatid nitong si Violet at sinabing ito na lamang ang pakakasalan niya dahil mas madali niya raw itong makokontrol. Nakiusap pa ang hari na huwag gawin iyon pero hindi na nakinig si Julius. Sa sandaling iyon ay nagkatinginan si Nalin at ang prinsesa at tahimik na nagkaintindihan sa isang plano. Iniutos ni Julius na patayin na ang prinsesa pero mabilis niyang sinipa ang isang espada papunta kay Moira bilang distraction. Sinamantala naman ni Lin ang kaguluhan para makawala at mabilis na hilahin si Violet bago sila tumakas papunta sa secret passageways. Habang nangyayari iyon ay marahas namang inihagis ng isang gwardiya ang prinsesa palabas ng bintana dahilan para bumagsak siya sa dagat sa ibaba. Lumubog siya ng malalim sa tubig at unti-unting nawalan ng malay. Sa madilim na sandaling iyon sa pagitan ng buhay at kamatayan ay bumalik sa kanya ang mga alaala. Naalala niya ang sinabi noon ni Lin na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa blade kundi sa puso. Bigla siyang nagising at tumangging mamatay, nakakita siya ng matulis na piraso sa ilalim ng tubig at ginamit iyon para putulin ang kanyang mga gapos. Nang tuluyan siyang makalaya ay pilit siyang umahan at nakalabas sa ibabaw ng tubig. Samantala sa castle ay nagmamadaling inihanda ni Julius ang sapilitang kasal nila ni Violet. Tinipon niya ang mga noble at mga tao sa bayan at pinilit silang dumalo sa seremonya habang galit na hinahanap si Violet. Kumalat ang mga sundalo sa buong castle at hinalughog ang bawat kwarto at secret passage. Habang nangyayari iyon ay nakabalik naman ang prinsesa sa tower gamit ang mga lihim na daanan pero biglang may isang napakalaking sundalo na hamarang sa kanyang daraanan. Bago pa makaatake ang napakalaking sundalo ay biglang may mabigat na estatwang bumagsak sa kanya. Mula sa likod nito ay lumabas si Violet at tinanong kung nakatulong ba siya. Agad siyang niyakap ng prinsesa dahil sa sobrang saya nitong makita muli ang kanyang kapatid pati si Lin. Habang patuloy na hinahalughog ng mga bantay ang buong castle ay dinala sila ni Lin sa isang secret storage room na inihanda para sa panahon ng siege o matinding pag-atake. Doon sila kumuha ng mga espada at breastplate at naghanda para harapin ng direkta si Julius at ang kanyang hukbo. Iginiit ni Violet na gusto rin niyang lumaban kasama nila pero mahinahon siyang tinanggihan ng prinsesa at nangakong tuturuan niya ito balang araw. Sa ngayon ay gusto muna niyang manatiling ligtas at nakatago ang kanyang kapatid. Samantala sa chapel ay nawawalan na ng pasensya si Julius. Itinapat niya ang espada sa leeg ng reyna at inutusang tawagin si Violet pero matapang itong tumanggi at sinabing mas pipiliin pa niyang putulin ang sariling dila. Sa mismong sandaling iyon ay sinimulan ng prinsesa at ni Lin ang kanilang pag-atake. Sunod-sunod na sumugod ang mga gwardya pero isa-isa silang pinabagsak ng prinsesa gamit ang mabilis at eksaktong galaw habang si Lin naman ay tumutulong mula sa malayo gamit ang bow and arrow. Nagulat sina Julius at Moira nang makita nilang buhay pa rin ang prinsesa sa kabila ng lahat. Siniguro ni Moira kay Julius na sa pagkakataong ito ay hindi na makakatakas ang prinsesa sa kamatayan habang inihahanda niya ang kanyang whip. Nagpadala pa siya ng mas maraming bantay habang hinihintay ang tamang oras para umatake. Lalong tumindi ang laban nang mas dumami pa ang mga sundalo. Patuloy na pinapatumba ni Lin ang mga ito mula sa malayo pero nang dumami ng husto ang kalaban ay gumamit siya ng double-edged blade at nakipag-close combat habang mabilis at mabagsik niyang pinapatay ang mga bantay. Nang dumating ang mga heavily armored guards ay agad naalala ng prinsesa ang kahinaan ng mga ito at itinuro niya ang mga bukas na parte ng armor. Dahil doon ay mas madali nilang napabagsak ang mga sundalong nakasuot ng mabibigat na baluti. Habang abala ang lahat sa labanan ay tahimik namang dumaan si Violet sa secret passage papunta sa chapel. Maingat siyang gumapang papunta sa mga bihag at sinimulang putulin ang kanilang mga tali. Inabot pa niya kay Kai ang isang blade para makalaban ito. Pero may napansin si Julius na kakaiba at dahil sa kanyang kutob ay tahimik siyang gumalaw sa gitna ng kaguluhan hanggang sa bigla niyang mahile si Violet mula sa pinagtataguan nito papunta sa altar. Agad niyang inutusan ng pari na simulan na ang seremonya. Sa labas ay nakita ng prinsesa at ni Lin ang nangyayari kaya naisip nilang kailangan na nilang kumilos agad. Nagdesisyon silang maghiwalay ng daraanan, habang mas marami pang bantay ang sumugod kay Lin ay mabilis niya itong pinabagsak bago siya tuluyang nakapasok sa chapel kung saan humarap siya kay Moira at sa natitira nitong mga tauhan. Agad sumabog ang isang brutal na labanan at tuluyang nagulo ang buong kasal. Nang makita ni Julius ang kaguluhan ay iniwan nito ang altar para sumali sa laban.
Sinamantala naman ni Kai ang pagkakataon para hikayatin ang mga tao at habang nagkakagulo ang buong chapel ay nagsimulang tumulong sa laban ang mga dating bihag. Sa gitna ng kaguluhan ay gumawa ng desperadong hakbang ang hari at sinugod si Julius, pero mabilis siyang napabagsak at sinaksak ng espada ni Julius. Sa labas ng chapel, natapos ng prinsesa ang huling mga bantay at tumakbo papasok, pero hinarang siya ni Moira. Nagtinginan silang dalawa at nagsimula ang isang one-on-one na laban. Agad na kinuha ni Moira ang kontrol gamit ang kanyang whip, pinapalayo ang prinsesa at pinipilit itong umiwas sa bawat atake. Nang subukan muling lumapit ang prinsesa ay binalot ni Moira ang whip sa kanyang espada at sandaling naaga iyon, dahilan para ma-disarm siya. Pero mabilis na nag-adjust ang prinsesa, umiwas sa isa pang hampas at sinunggaban ang whip sa gitna ng galaw nito. Ginamit niya ito laban kay Moira at sa isang galaw ay tinamaan niya ito, bago niya ibinalot ang whip sa leeg nito, isinabot sa bracket, at hinailan ng buong lakas hanggang sa tuluyang mapatay si Moira. Sa kabilang banda ay nakalaban ni Lin si Julius, pero habang abala siya sa mga bantay sa likuran ay biglang sinaksak siya ni Julius mula sa likod. Napasigaw si Kai sa gulat habang bumagsak si Lin, nang marinig ito ng prinsesa ay agad siyang tumakbo papasok sa chapel at nang makita si Lin na bumagsak ay napaluhod siya sa iyak at sinabing hindi. Kinuha naman ni Julius ang korona ng hari at isinuot ito sa kanyang ulo. Mabilis na bumangon ang prinsesa at pinasigla ang kanyang sarili. Inutusan ng kanyang pamilya na tumakas at siya ay humarap kay Julius para sa huling laban. Nagtagpo ang kanilang mga espada sa isang matinding duel, ngunit mas mahirap talunin si Julius dahil mahusay siyang mag-counter at patuloy niyang kinukutya ang prinsesa. Sinabi niya na umiiyak daw ang mga magulang ng prinsesa noong isinilang siya dahil hindi siya lalaki, pero sinagot siya ng prinsesa na ganoon din ang narinig niya tungkol sa kanyang sariling pamilya. Nagpatuloy ang laban hanggang sa bigla siyang sinaksak ni Julius sa hita gamit ang kutsilyo. Hinawakan siya nito sa leeg at handa na siyang tapusin pero natigilan ito nang makita ang mga tao at pamilya na nanunood. Itinapon siya ni Julius sa sahig at nagyabang habang sinasabi niyang mahina ang kaharian at maghahari siya gamit ang takot at lakas. Sa sandaling iyon ay naalala ng prinsesa ang mga salita ni Lin tungkol sa patience at focus. Sa isang mabilis at eksaktong galaw ay tumayo siya. Inagaw ang sandata ni Julius, at hinato ang kanyang leeg. Biglang bumagsak ang ulo ni Julius at natapos ang laban. Tumayo ang prinsesa at ibinalik ang korona sa hari. Lumapit ang hari at ipinagutos ang pagtunog ng mga kampana habang idineklara na may bagong tagapagmana ng trono. Lumuhad ang prinsesa at pormal siyang kinoronahan bilang tagapagmana, at sinabi ng hari sa lahat na mula ngayon ang mga babae ng kaharian ay may karapatang magtakda ng sarili nilang kapalaran. Humingi siya ng tawad at sinabing mali siya at dapat ay nagtiwala siya sa kanyang anak. Tinulungan niya ang prinsesa na tumayo at ipinakilala siya sa mga tao bilang susunod na pinuno, dahilan para sumabog sa saya ang buong madla. Sa gitna ng selebrasyon ay nakita ng prinsesa si Lin at agad niya itong niyakap ng buong ginhawa habang ngumiti si Lin at sinabing nagawa niya ito. Sa malayo naman ay sa wakas nakarating ang pinaka-fit na gwardya sa baba ng hagdan, hindi alam na tapos na ang lahat.